Magandang araw po sa inyong lahat mga karibin natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga karibin natin, no? Ano ang nangyari kaya PBBM? Bakit nawawala na? Yan mga karibin natin, patungkol po riyan ng ating alamin. Mula po rito sa channel ni Taong Kalye. Yan mga karibin natin, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay Taong Kalye, right? At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga mga karibin natin, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Ito na po. Days na hindi siya nagsalita dito sa nangyari na pag naman, my God, pag kitil ng buhay dyan sa Marawi sa MSU. 2 days na hindi siya nagsalita, di ba? Ito na nga mga kababayan, simula ng pangyayaring pambobomba sa lugar ng Marawi noong Linggo November 3, ay walang ginawang pagbisita o pahayag si Pangulong Bongbong Marcos patungkol dito. Ayon sa impormasyon na kuha ni Madam Maharlika 2 araw na itong may sakit, hindi kumbansido ang iba nating mga kababayan, dahil lang sa may sakit si PBBM ay hindi na siya nagbigay ng pahayag. Pwede naman sa Zoom siya magsalita, may haka-haka na malubha ang sakit ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito ang aalamin natin sa video na ito. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Kahapon, dyan sa Pilipinas ay nag-vlog tayo patungkol nga dito. Ang tanong ko nga kung inaratay na ba si Kuting. Sa Ilonggo, ang inaratay, ano yan, pineste na ba siya? Kung sa mga manok, yung inaratay, yung nagkakasakit yung mga manok dahil sa sobrang init, I think kung tama ang pagkatanda ko. So, ang vlog natin, tinanong natin si Kuting kung buhay pa ba siya. O magpakita siya ng proof of kung kisi-kisi pa siya, kung nagmamyaw pa siya. Right? So mga kababayan, i-analyze natin bago natin pag-usapan yung lindol na naganap ngayon. Actually, nanonood ako ng hearing kung saan inaano nila, ginigipit nila ang SMNI at kinontempt nila si Ka Eric. Alright? So, unahin muna natin si Kuting. So, kahapon nag-vlog tayo about it. Tinatanong natin na, binigyan pa nga natin ng taning si Kuting Jr. na magpakita siya sa taong bayan. Kung buhay pa ba siya o hindi. So, nung natulog na ako palang ng madaling araw dito, ang nangyari, pagising ko alas 10 ng umaga ako actually nagising, at tinignan ko ang ni Kuting kung nagsalita na ba siya. Mga palangga, nagbigay siya ng statement na kung nagbigay ng statement ang Presidential Communications na siya daw ay positibo sa COVID. Okay, analyze natin. Oh, may COVID daw o black eye. Alright? So, yan mga karibin natin, ha? Yan, naglabas na nga po ng statement ang spokesperson, mga karibin natin, na may na-COVID daw ang ating Pangulo. No? Dapat bang mabahala ang taong bayan dito, mga karibin natin? Dapat po bang mag-alala ang taong bayan dito? Siyempre, dapat tayong mag-alala, mga karibin natin, Pangulo po natin yan. Pero kung, di ba, kung hindi naman, hindi naman sa hindi tayo naniniwala, mga karibin natin, pero baka nagkataon lang, ha? Na may maraming issue, mga karibin natin, na kinahaharap ang ating bansa ngayon, no? Baka nagkataon lang, no? Sa Marawi bombing, mga karibin natin, wala pang statement po ang ating Pangulo, baka nagkataon lang na nagkaroon siya ng COVID, no? Mga karibin natin, kung totoo man po yan, magpagaling po kayo, mahal na Pangulo, para at least, no? Makapagbigay na po kayo ng statement about dito sa mga nangyayari sa ating bansa, no? Kasi importante po yan
importante po ang side ng ating Pangulo, no? Yung mga sasabihin niya. Importante po 'yon para sa ating mga armed forces, 'di ba? Kung ano at sa ating din lahat, makaka-review natin kung ano ang standing natin, 'di ba? About dito, no? 8 hours ago. Okay, tama ito. 17 hours ago. Okay? Ito, so hindi pa nakakaalam. Yan yung post niya. Right? 17 hours ago, President Kuting Jr. has tested positive for COVID-19. Okay, yeah. Upon medical advice, he will be observed a period of isolation of 5 days. So, ma-isolate ko siya ng 5 days. The President remain fit to carry out his duties and will be continuing his scheduled meetings with teleconference. Bakit teleconference? Bakit hindi video conference? Okay, tuloy natin. Basahin mo natin. Updates on his health will be provided as available. Okay? During the holiday season, President Kuting encourages the public to take precautions to safeguard their health, such as vaccinating and voluntary mask wearing when entering crowded places at labos. Inalisa natin. Nung nirelease ang statement na yan, palangga, madaling araw sa Pilipinas. Alas 12. Nagising ako ng 10, okay, 10 a.m. here, Pacific time. Then, tinignan ko yung posting 1 hour ago. Then, chinek ko ang world clock ko dito sa cellphone ko. At ang oras sa Pilipinas ay alas 12 ng madaling araw. So, ibig sabihin mga palangga, sinungaling kung totoong may C siya. Kung totoong inaratay siya, okay, nung C, right? Bakit alas 12 ng madaling araw, ni-release ang statement na siya ay tinamaan o inaratay? Okay? So doon pa lang makikita mo. Yung doktor niya alas 12, yung nag-test sa kanya, yung nag-test sa kanya kung positive siya or what. Well, positive nga daw. Alas 12 ng madaling araw, dun pa lang foul na yon. At the moment, kasi 2 days na hindi siya nagsalita dito sa nangyari na pag naman, my God, pag kitil ng buhay dyan sa Marawi, sa MSU. 2 days na hindi siya nagsalita, di ba? Tinaningan natin siya ng bonggang-bongga. And then siguro narinig din na, ako si Mama Harlika, ang bunganga na naman, mag-release na tayo ng statement. At tinatanong kung buhay pa ba si Kuting or what. Ngayon, isolate siya. Sige, pagbigyan na natin, assuming na totoo na nag-positive nga siya. Number 1 ground ng kasinungalingan, bakit alas 12 ng madaling araw nag-release ng statement na siya ay nag-positive? Then 2 days after, 48 hours na, hindi siya lumalabas, hindi siya nagpakita, walang presensya, walang proof of life nga, na siya ay buhay pa. Dahil dapat as presidente ay nagsalita siya kahit na hindi siya pumunta ng personal dahil kunyari may sakit siya or sige, pabigyan na natin. Di ba nga mga ka-review natin, may mga politiko rin naman mga ka-review natin, no? Na kahit may COVID po sila, na ano pa rin nila, di ba? Nagpapakita pa rin sa publiko through video mga ka-review natin, no? Pag video naman, wala namang masyadong tao, di ba? Kahit ikaw lang, pwede mo nang gawin yon. So, bakit po itong, hindi naman sa hinahanapan natin, no? Ang ating mahal na Pangulong BBM. Kaso nga lang, mga ka-review natin, tama rin po naman si Ma'am Maharlika, no? Kasi 2 days na po, no? Pwede niya naman gawin sa video, di ba? Mag-video sa at sabihin kung ano pong stand ng ating bansa about po dito sa Marawi, di ba mga ka-review natin, itong nangyari sa Marawi. So para at least malaman din ng taong bayan, no? Nagaling po talaga sa ating Pangulo yung kung ano man ang sasabihin niya about dito, di ba? Oh. May point din naman dito si Ma'am Maharlika, no, mga ka-review natin. So bakit nga ba? Bakit 2 days na wala pa rin? Di ba? Yan, tatanong lang po tayo mga ka-review natin. Baka, di ba, ipatawag tayo, nagtatanong lang po tayo. Kapag tinamaan ka ba ng C, nagiging bingi ka ba o nagiging pipi ka? Hindi ka naman nagiging pipi kung infected ka, di ba? Bakit teleconferencing, telepono? May video conferencing.
Anong ginagawa ng Zoom? At dati naman, di ba, nagla-live, I mean, nagre-release siya ng picture niya, yung itsura niya, o baka naman, patay na nga siya. Baka hindi na siya humihinga. At pinagtatakpan nila. O baka naghahanap pa silang kamukha ni Kuting. Ito na naman tayo sa clone-clone na yan. Dapat nag-warranty na rin ang mga nag-party. Exactly, the good point yan, Palangga, Minda Diaz. Bakit si Lisa Smugs, bakit hindi niyo iba nililita? Di ba? Although magkahiwalay ng kwarto yung mga yan, pero magkadikit sila dun sa drama nila, kunyari, nag-party-party sila. Bakit si Lisa Smugs, hindi ba siya nag-test ng positive or negative? Dapat karapatan ng bawat ng tao dahil yung mga buwakan ng inang dalawang yan ang demonyo sa gobyerno. So dapat nag-test din siya. At yung mga bata na hinalubilo nila, hindi natin alam kung ito mga Palangga, pinag-uusapan natin, kunwari totoo yung kanilang press release. But based doon sa kanilang press release na nag-positive, kung ako tatanungin ito yung kasinungalingan. Kasi alas 10 ng madaling araw sila nag-release ng statement. Sa hindi nakakaalam, may ugali si Kuting Jr. na kapag nasa extreme pressure siya, dahil mali yung kanyang binitawang unang salita, contradictory sa AFP. Di ba? Na sinasabi niya, foreigners o foreign na mga T ang nagpa-churva sa MSU. Di ba? At later on, mali-mali ang sinabi niya, iba din ang sinabi ng AFP. Ngayon, mga kababayan, so si Kuting may ugaling ganyan. Pwedeng, bangag na bangag lang siya, o nanginginig yung tumbong niya, hindi niya kayang magsalita sa harap dahil tamad lang siya. Or may ugali siyang ganyan. Ayon sa taong malapit sa kanya. Na kapag ayaw niya magsalita dahil tamad siya, higa na lang siya o baka nakaratay na siya, bangag na siya, o baka dedo na. So yan mga karibin natin, no? May nagsasabi rin na, nagko-comment mga karibin natin na ano na daw ngayon, no? 'Di ba may umuugong na peace talk mga ka-review natin dito nga sa mga NPA mga ka-review, no? Paano na raw ito ngayon na ang suspect, ang isa sa mga suspect doon sa Marawi mga ka-review natin, 'di ba? Sa Marawi B, yan. Ito nga ang mga NPA mga ka-review natin. So paano na ngayon ng peace talk? Ito, naisip ko lang mga ka-review at opinion lang din po ito. Baka kaya hindi na nagsasalita ang ating Pangulo kasi nga po mga ka-review natin may umuugong na peace talk na naman patungkol sa kanila, di ba? Edi mabubulilyaso na naman itong peace talk na ito. Yan ay opinion lang po mga ka-review natin. Wala naman po tayong ebidensya. Opinion lang po ito ng simpleng tao, no? Kasi lahat naman po tayo, di ba? Mayroong mga umiikot sa ating isipan. Kayo po ba mga ka-review natin, ano po sa palagay ninyo? Bakit hindi pa po hanggang ngayon nagbigay ng statement ang ating Pangulo patungkol po dito sa Marawi B? Yan mga ka-review natin ha. Ano man pong yung reaksyon, comment lang po sa baba para atis alam po ng ating mga kababayan ng inyo pong nararamdaman patungkol po dito sa balitang ito, right? At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At huwag din mong kalimutan mag-subscribe kay Taong Kalye at kay Ma'am Maharlika Boljak TV. Yan, maraming salamat po.